Umbring of Disobedience. Uwe, humawi-wawid. So, good morning. So, today we're going for a Cebu City tour. I booked it through Kuya J Travel and Tours and we paid 2,500 pesos per person. Dahil dalawa lang kami. But this is a joiners tour. May mga kasama kaming ibang group which inaantay namin sila ngayon dito sa airport. So before pala kami pinick up sa hotel, nag-breakfast muna kami dito sa Pande Manila na malapit sa hotel namin. Bumili lang kami ng pandesal and spread. So dahil pala yung hotel namin is sa Mactan, kami yung unang-unang pinick up kasi malayo siya dun sa iba. Tapos they charge an additional of 500 pesos each dahil yung free hotel pick up and drop off nila is within Cebu City lang daw. First destination namin is dito sa Sirao Garden. Ito yung tinatawag na Cebu's Little Amsterdam. Kasama na rin pala dun sa 2,500 yung mga entrance fees ng mga pupuntahan nyo. So, etong Sirao Garden is a flower garden na located sa mountainside ng Cebu. Para siyang Tagaytay or Tanay pero hindi ganun kalamig dito. Madaming photo spots dito pero personally hindi namin siya na-enjoy. Tapos you have to take note na pababa din to. So, kung may mga kasama kayong senior, saka mahirapan kayo bumaba tapos aakyat ulit. But maganda naman yung view dito and sariwa yung hangin. Saka sayang naman yung binayad namin na entrance, so nagpicture na lang din kami. Medyo scary lang yung pag-akyat dito sa mga pakamay-kamay na to. Papatan talaga. Doon muna kayo dito. Kulang. Isa nga po nung... So, nandito kami sa first destination sa Sirao Garden. Para magkatabi kayo. This is Cebu's Little Amsterdam. Siyempre, for every destination, kailangan ang kanyang paboritong inihaw na mais. Inihaw na mais. So we're now on our second destination dito sa Temple of Lea. Ayan siya. So, etong Temple of Lea ay templo na pinagawa ng asawa ni Madam Lea para sa kanya bilang simbolo ng pagmamahal nito. Simbolo! Sila pala ay mula sa Adarna family or Adarna clan na kilala na isang prominente at mayamang pamilya dito sa Cebu. O taray, may patrivia. Gusto niyo yun?
hindi na namin kayo masyadong naikot sa loob kasi medyo madaming tao. So on to our next destination, finally, lechon! Hindi ko alam kung ito yung sikat na lechonan dito sa Cebu, pero dito kasi kami dinala. Hello naman kuya! So ito yung kanilang menu for your reference. Ayan. So 599 for 250 grams ng original lechon karkar. Tapos yung ibang ulam nagre-range siya to 249 to 800 pesos. I think for sharing naman siya, pero ang in-order lang namin is lechon bilang ito lang yung gusto naming matikman. Spicy lechon pala yung in-order namin for 649 pesos. Tapos dalawang kanin. Paano mo? ASMR. Maanghang. Kaya crispy yung balat. In fairness, masarap naman yung lechon nila, pero for me, medyo pricey siya. Parang not worth it for dun sa price niya. Pero mahal ata talaga pag mga lechon. We're now here at Philippine Taoist Temple. This is our third destination after namin mag-lunch. Kung nakarating na kayo sa Bell Church dun sa Baguio, parang ganito din dito. Ang alam ko, Taoist Temple din yun eh. Free yung entrance dito. And for me, it's worth to add to the places you can visit here in Cebu. Dahil sa bukod sa maganda yung view dito, you get to learn something new, diba? You have to take note na bawal lang mag-picture or video dun sa kanilang prayer rooms. And in general, always just be respectful wherever you go. So, ang mga tito at tita ay napagod at nainitan. So, we decided na bumalik na dun sa van. So, nandito kami ngayon sa Magellan's Cross. This is our fourth or fifth destination. Kalimutan ko na. And then, nag-visit kami dun sa church. Kasama rin sa itinerary na idadaan nila kayo sa souvenir shops, pero isa lang tong pinuntahan namin and limited lang yung options. Ito lang daw kasi yung partner nila ng souvenir shop. Yung susunod na destination namin is going to 10,000 Roses in Cordova. So dadaan kami dyan sa Sisilex, ay ang mahabang bridge na yan. So we're now on to our next destination. This is the 10,000 Roses. Pero nagbabayad pa lang yung tour guide namin ng entrance, so we have to wait. Let's go. Hindi ka sabihin, let's go. Hindi, man-made. Man-made. Belong to my world. Wow. Belong
to my heart. Isa nga tong 10,000 roses sa mga nagustuhan ko na pinuntahan namin today. Tignan nyo naman, focus sa pagvi-video pero hindi bibitawan ang chicharon. Right now, nakatambay lang kami sa 10,000 roses. Kami ay nagkakape here. Yung price range nito, mga magkano yun? Magkano yun? Magkano nga yung price range? Sa 170 to 200 pesos yung mga drinks nila. Tapos, hindi na kami nag-order ng food. Bumili lang kami ng chicharon na may lamang 4 na peraso. Worth 50 pesos. Habang nag-aantay ng call time ng 5:30 kasi pupunta na kami sa ibang destination. Di na namin naabutan yung sunset. Tapos ayun yung view niya. Sir, kamusta naman po yung experience niya dito sa 10,000 roses? Kamusta po yung experience? Yeah, masarap daw. So magsistay lang kami dito until 5:30 PM and unfortunately di na yata namin naabutan yung sunset. Right now sobrang araw pa on this side. To be honest, medyo disappointed ako niyan kasi dapat ito yung last destination namin tapos dito na kami mag-aabang ng sunset. But we have no choice but to follow the itinerary. So, sad. Ano yung sad? Yun. So, if you're wondering paano namin kinukunan yung mga shots dito sa vlog na to, ito ang behind the scenes for you. Hindi lang kita sa video pero ang ganda nung araw na yan. Talagang perfect day to watch the sunset. But unfortunately, we have to leave. Ang drama. Ikot tayo Anak? Ikot. Ha? Ayoko na. Yes, ganyan kabilis mag-change ang mood ng mga trintahen. Tsereng. Okay, hindi ko pala na-explain. Normal lang naman na magkaroon talaga ng changes dun sa tour nyo. Lalo na we book a joiners tour, so maraming ibang kasama. Isa lang talaga sa mga downside ng joiners tour is kapag may na-late kayo na kasama, ganyan. In our case, may na-late kasi na group na parang almost an hour sila na late. So, talagang affected yung buong itinerary. Ito dapat na una tong puntahan before dun sa 10,000 roses itong Fort San Pedro. Pero dinaanan pa rin naman siya pagbalik namin dun sa city. Yun nga lang sarado na siya by that time. Sad pa rin ang ate nyo kaya ayan pinapatawa niya na lang ako.
Masyado din kasi akong planado sa mga travel. So, nadidisappoint ako pag may hindi na follow or hindi na susunod. But sa mga ganitong situations din naman talaga ako natututo na life happens and we just have to go with the flow. Go, go, go! We're finally back in the hotel and natapos yung tour namin mga around 6 p.m. And then bumiyahe kami, nag-drop off pa ng ibang guests or ibang group before us kasi kami yung pinakamalayo na pinagstayan. We're staying in Mactan para malapit na siya sa airport. And right now, it's already 8:30. Maghahanap muna kami ng kakainan within the area. And this is our last night also here in Cebu. So, yun lang. See you tomorrow. Charing, I'm back. Sasama ko pa kayo sa pagkain namin ng dinner. Late na nga kami nakabalik ng hotel kaya konti na lang din yung choices ng kakainan kasi mostly sarado na by that time. Buti na lang meron pang open na mga stalls kaya ito itatry namin dito sa Boy Meets Grill. Gusto pa sana namin mag-explore pero pagod na kami. So ito yung mga in-order namin, liempo, tsaka garlic pepper beef. Let's eat! Kaon tayo. Kaon ba? Ang order ko ay grilled belly, sarap. Lasang outing. How was it? May taba ba yan? Okay. Ay, Cebu man sa... Yun. Bakit naging food vlogger? Bumukha na. Okay naman, but not for my liking. Oh, kumuha ka na ito. Ang dami nito, oh. Kaya matikman mo yung taste of outing. Tap to. Kaya pala nananahimik ang loko. Ganyan yan. So, bukod dun sa Mactan Alfresco, may mga fast food din within the area. At dahil nga gutom pa kami, naghanap pa kami ng dessert. In fairness, masaya naman ng night enter ko dahil favorite ko tong cotton candy. So it's our last day here in Cebu and we're going to Mactan, New Town Beach. We have an access from hotel. Ayan, kumuha kami ng wristband sa concierge and meron na rin silang ibibigay na towel doon. Ito yung kanilang guidelines and operating hours for your reference. Sabi, dire-diretso lang daw, diba? Antay, dire-diretso lang. Ang ganda pala dito mag-jog, oh. Ah? Wala tayong pang running era. Dahil pang bakanteng mountain. Feeling ko tatay. Morning po. Malihog ko sa akuan. Ang number. Yes, sir. Etong Mactan Newtown Beach is parang pinaka-resort nila dito. Yung Mactan Newtown kasi kung saan located yung hotel namin is para siyang BGC. So may mga hotels, towers, may offices, meron din mga kainan, ganyan. Morning! Ay, sorry. Morning po. Actually, may free shuttle naman from hotel going here pero 9 AM pa kasi yun magsa-start and we decided to go early, mga 7 AM pa lang ata nito.
Pero malapit lang din naman siyang lakarin, parang 5 to 10 minutes lang. Open naman na to as early as 6 a.m. pero syempre yung restaurants and yung pool nila is sarado pa. 8 a.m. pa yung pool nila mag-o-open. Just like other hotels and resorts, just take note lang na you have to wear proper swimming attire para maka-swim ka dito sa pool nila. Sobrang worth it naman na gumising ng umaga at magmuni-muni dito kasi tignan nyo naman, sobrang ganda ng view, 'di ba? Malawak din tong Newtown Beach so marami kang iikutin or lalakarin. Tapos yung pool lang naman yung nag-open ng 8 a.m. I think yung beach open na siya as early as 6 a.m. Pero up to you kung gusto mo mag-swimming na sa beach ng ganong kaaga. Ayan, pagtingnan natin ito. Punta ka na dun sa altar, hantayin mo. Para sa mga gusto ng beach wedding or overlooking sa beach, ito, itutour ko na kayo. In fairness ha, ang ganda rito. Ten ten tenen, ten ten tenen. Char. Tama ba yun? Parang graduation ata yun, Chareng. Diba, nanood ka lang ng vlog, kinasal ka na. Siyempre, hindi ako papatalo. Naninigas. Ang lakad ng bride naninigas. Mabuhay ang bagong kasal! Tsare, laro! May daanan ba ang tanong? Okay, going back to the tour. Ang daming nangyayari. Anyway, malaki tong lugar na to. Malaki tong Mactan Newtown Beach na to. May mga spaces para mag-chill. May mga spaces para kumain. May restaurant din sila dito pero hindi na namin na-try kasi close pa siya by the time na nagpunta kami. Ito yung beach area nila. Medyo mabato lang siya, hindi ko sure kung baka low tide lang or baka ganyan talaga siya. Yellow bungee. Ano, di mo po ito? Di tama. Bakit? Rocky Road. Saka tayo i-zoom out. Yung band lang yun. So right now, we're here in Mactan, Newtown Beach. We have a free access kasi nakabook kami sa Savoy. I think meron ding access yung mga guests from Belmont. I'm not sure for other hotels pa kung may access din to this beach. Aside from beach, meron din silang pool access here. Papakita ko na lang yung mga clips ng pool and yung kanilang beach. We decided na mag-pool na lang kasi medyo mabato sa beach area. So take note lang din na before you go out, dumaan kayo sa concierge para iwanan yung keycard nyo, and one keycard is one beach towel na kasama.
I highly recommend tong Savoy Hotel. Nakita nyo naman ang ganda ng amenities and facilities nila dito. And super sulit na nabook ko to sa Agoda. So if magbubook din kayo ng accommodation nyo, you can use my code GORGEAGODA to get up to 10% off. Taray, may code na siya. Pagdating sa airport, tuwang-tuwa ako kasi ang daming kainan, ang daming choices dito sa Cebu Airport. Ang bongga nyo ha. Tapos after check-in na yan na, yung malapit sa boarding gates. Syempre, nagutom na ang ate nyo. So, nag-chowking lang kami for lunch. Yung flight pala namin is sa Pampanga siya maglaland. So, first time din namin makakapunta ng Clark Airport. Yun yung naging struggle ko ngayon sa SebPass kasi mahirap mag-book ng flights. Limited lang yung mga flights na pwede yung SebPass. So, ayan, walang choice. Kaya sa Clark Airport na kami maglaland. Meron namang mga bus going to Trinoma from Clark Airport. And if i-compute ko, almost the same lang din naman ang gastos pag nag-grab from Naiya to Quezon City. Yun nga lang, mas mahaba talaga yung travel time. Grabe, totoong chismis. Maganda talaga dito sa Clark Airport. Lumalaban siya sa mga international airports ng ibang bansa, ah. Yung mga bus pala, madali lang siyang maa-access kasi dito lang siya mismo sa paglabas nyo lang mismo ng airport. Ayan no, meron namang signage going to, ayan, mga bus, tsaka may mga kainan din doon and toilet. Yung sinakyan namin na bus is yung Genesis bus going to Trinoma and we paid 310 pesos per head. Take note lang din na dumadaan pa tong bus na to sa SM Clark. Magsasakay pa siya ng mga pasahero doon. So, tignan-tignan nyo rin yung mga luggage nyo. So, mga around 3 hours din yung naging biyahe namin going to Trinoma. And finally, we're home. Syempre, may pasalubong yung aming prinsesa. Kahit di siya makang masaya kasi kamukha niya yung plushie. At dito na nga nagtatapos ang Gorge in Cebu vlog. Sana nag-enjoy kayo and magparamdam naman kayo sa comments. Hey Gorge, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next one. Bye!